in 2 Corinthians chapter 5, in verse 17. 2 Corinthians chapter 5, in verse 17, just one verse, but there's something that I want na ng Diyos na tuturo sa atin ngayong umaga. So, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, amen? So, pray po natin patuloy ang ating kumain grocery. We're so excited. And panalangin po natin, amen? At pray po natin yung ano natin, kahapon ay napag-usapan namin ng Brother Ernest. Plano ko kasi ayusin itong harap natin. Itong church lang, itong stage. Yung pagandahin pa, para maganda mas lalo kumanda, diba? Gagawa ko ng design ni Brother Ernest. Gagawa ko ng design niya. Yung pasay. Maganda yung maganda yung, kung may magpapagawa ng bahay, magpapadesign. Punta nyo lang po yung page nila. Yung EMB ba yun? EMB, mga architect po sila mag-asawa, sila po yung design. Kaya maganda po yung design ito, natuwa yung may-ari. Alam hindi resort, alam hotel eh. Oo, malira yun. Kaya pag-pray po natin, amen? Sabi nga, pag meron kayong mga materialis na tira-tira, dalhin nyo din dito. At dito ay gamitin natin, amen? So, maganda sa ito natin, unti-unti. Kasi, ay nakaka-amaze yung mga magandang resort. Sabi ko, kahit yung church natin, ayusin natin unti-unti, amen? Maganda to, kahit yung harap lang, ang kisame natin. Tapos yung ilaw yung katulad doon, maganda yung kisame doon. Kasi di mo yung kisame doon ay may built-in na speaker na Bluetooth na clear ang kisame yun. Tapos may electric fan. Okay, gawin natin yan sa church natin. Amen? Para at least dito, mas maganda naman. Tapos dito, pagandahin natin yan. Tapos maraming ilaw yan, patay sindi. Patay sindi kasi nagpupundi na pala kaya patay sindi. Okay, pero let's pray for that. At dito ay pag-pray po natin. Okay? So, buksan po natin 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi ng Bible dyan, therefore, if any man be in Christ, he is what? A new creature. Amen? Yung sinabing new creature po dyan, hindi lang po yung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ikaw ay nalipat sa pamilya ng Diyos, ikaw ay napalipat, napabilang na anak ng Diyos, that one day when you die, you will go to heaven. It's not just about that. When it says, mga kanel, sabi sa verse 17, is a new creature. Ibig sabihin, bagong tao ka na, bagong buhay ka na. Hindi lang bagong buhay, bagong pamumuhay. Okay? Ang sabi dyan, all things are passed away. Behold, all things are become new. Tayo po muna yung manalangin. Nakilang Diyos, salamat po na marami once again this morning. Help us to understand your word ngayong umaga. Tulungan niyo po yung mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. You can take your seat. Amen. At tapos, dito magpapalagay tayo ng kinapit nito. Ano ba yun? Jacuzzi, Jacuzzi na nasa third floor. Ha? Hindi. Pag magbabaptism, di ba? Jacuzzi. Pero kung gusto, tapos yung swimming pool, nag-iba yung kulay. Nag-red, nag-tubig. Talagang detalye yung pagkagawa doon. At kaya sabi ng may-ari, maganda daw. Amen? Kaya kung gusto magpagawa ng bahay, magpa-design. Okay? Kaya sa kanila. At ibig mo nasisisi. Amen? At tawag ito, panalangin po natin. Amen? So tayo po, sabi ng Bible niya sa verse 17, ano kung sabi dyan? Therefore, if any man, okay, if any man, so meron din the word if, okay, kung sino man, hindi po kasi lahat tumatawag sa Panginoon. Hindi po lahat gusto magbago ang buhay. Hindi po lahat gusto umayos ang buhay. Hindi po lahat gusto makarating ng langit. Kaya sabi diyan, if any man, kung sino lang.
Kaya nga po ang kaligtasan, gusto ng Diyos ang tao lahat magsisi at maligtas. Amen? Pero hindi pinipilit ng Diyos ang tao na magsisi at maligtas. Magkaiba po yun. Amen mga kapatid? Ang sabi ng Bible, lahat ng tao ang gusto ng Diyos magsisi, lumapit at maligtas. Pero hindi po pinipilit ng Diyos na ang tao ay magsisi. Amen? Kasi ang gusto ng Diyos kung ang tao ay magbago ang buhay at pumuntang langit, personal yung desisyon. Tama mga kapatid? Hindi pinipilit ng Diyos pumunta ka ng langit. Hindi po. Gusto ng Diyos pumunta ka ng langit. Pero it is your decision if you want to go to heaven. Kaya sabi, if any man be in Christ, he is a new creature. So yung new creature na yon, hindi lang po ito yung ikaw ay binago ng Diyos, pupunta kang langit, may buhay kang walang hanggan, maliligtas ka o naligtas ka. Hindi po. Yung sinabing new creature dito, ikaw ngayon katulad ng inawit kanina, may binagong buhay. Hindi lang a change life, but also ito yung bagong pamumuhay. Amen mga kapatid? Yung dati, ganito yung style ng buhay mo, when God saved you, ito na yung magiging buhay mo. Tama? Kaya sabi, all things are passed away. Yung dating ginagawa mo, dating buhay mo, sabi doon, nakalipas na yun. And salamat sa Diyos, hindi tinitingnan ng Diyos yung mga nakaraan mo. Hindi tinitingnan ng Diyos yung dati mo. Hindi tinitingnan ng Diyos yung dating kasalanan mo. Amen mga kapatid? Sabi that all things are become new. Now, this morning, hindi tayo magpapatagal, titignan lang po natin yung mga ilang aral na tinuturo ang Panginoon. Amen? We will study about change your 3L. Okay? Meron tatlong L dito na gustong baguhin ng Diyos. Alam mo, iba po kasi yung taong naligtas at pupunta ng langit. At iba po yung taong naligtas na papuntang langit, pero maayos yung buhay niya. Naintindihan niyo mga kapatid? Yung taong sinasabi ng Bible, pupuntang langit, pero the way he lives in this world is right before God. Amen mga kapatid? Meron kasi mga taong papuntang langit magulong buhay. Amen ba? Meron kasi mga taong Kristiyano tumanggap sa Panginoon, yes, niligtas tayo ng Diyos, pero ang gusto ipamuhay yung dating buhay. Tama mga kapatid? Pero gusto ng Diyos na maunawa natin ngayong umaga, ano yung mga bagay na gustong pagbuhay ng Diyos natin. And I encourage you, mga kapatid, don't try to change. Huwag niyong subukan, gawin niyo. Amen? Ang tao pag kinausap mo, magbabago. Pero at the end, walang pagbabago. Tama mga kapatid? Now, ano yung mga bagay na gusto ng Diyos na ituro sa atin? Number 1. In Mark chapter 10, verse 17, Mark chapter 10, verse 17, ito yung nadaanan na po nung Wednesday. Okay? Pero, tingnan natin, Mark chapter 10, verse 17. Sige po. Mark chapter 10, verse 17. Sarap ng pagkain ito sa pinagkaan natin, ano? Ang hira. Gusto mo siya, nahiya na gawin. Kinain namin yung pagkain mapapalapit ka sa Diyos. Ayaw, pupunta ka na sa Diyos. Sabi ni Mrs., anong pagkain ito? Ayaw lang sabihin kasi ayaw kong mag-crave lang siya. Kapag sinabi ko ma-engage siya at dahil pa rin yung gusto niya, ang bihira yung pagkain pinagkaiba ng Bible sa baboy. Yung Bible, ilalapit ka sa Diyos. Yung baboy, dadalhin ka na sa Diyos. Kasi high blood ka ng tibok ka na. Okay? Mark chapter 10, verse 17. Verse 17. Ang sabi ng Bible yan, sa Mark chapter 10. Okay? Mark. Yan. Chapter 10, verse 17. Acts pala yung verse. Okay, verse 17. Ang sabi ng Bible. Okay? So una, na gustong gagawin ng Diyos sa atin. Okay? In verse 17, ang sabi diyan, and when he was gone forth in the way, there came one running, and Master, what shall I do that I may inherit eternal life?
And Jesus said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. Thou knowest the commandments, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, defraud not, honor thy father and mother. And answered and said unto him, Master, all this have I observed from my youth. Amen? Now, this is the story, this is the story about the rich young man. Isang taong mayaman. Okay? Mayaman na tao. Ngunit merong gustong ituro ang Panginoon sa kanya. Na gustong ituro sa atin. Okay? Una, mga kapatid, yung tinatawag nating lifestyle. Okay? Lifestyle. Pag sinabing lifestyle, ito yung buhay na kinakasanayan natin. Tama? Ito yung araw na ginagawa natin. Kaya nga kung ikay naligtas, ibang-iba na yung buhay mo noon, ibang-iba yung buhay mo ngayon. Amen mga kapatid? Na dati, ito yung buhay mo, but when God changed you, He saved you, nag-iba yung buhay mo. Tama? Na dati malayo-malayo doon sa buhay na dating kinasanayan mo. And that is what exactly trying to understand this young rich man. So merong lumapit sa Panginoon. Ang sabi ng mayamang ito, sabi niya sa verse 17, Master, ano ang gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? At ang sabi ni Jesus sa kanya, in verse 18, bakit ba ako tinatawag? Sabi niya, there is none good but one, that is God. In verse 19, sabi niya, thou knowest the commandments. Sabi ni Jesus, nalalaman ko ba yung mga kautosan ni Moses? Sabi, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-bear false witness. Sabi diyan, honor thy father and mother, galang mo ang tatay nanay mo. Ang sabi ng mayamang ito, ano sabi niya? Mga kapatid, and said unto him, Master, all this have I observed from my youth. Master, bro, lahat ng mga ito, mula ng bata ko, sabi niya, alam ko na. Okay? Sinusunod ko na. Marami kong tao ito, religyoso pa. Alam niya yung kautusan ni Moses. Sabi niya, from my youth, I observe, ginagawa ko ito. Then, in verse 21, okay, kung ginagawa mo, sabi niya, then Jesus beholding him loved him and said unto him, one thing thou lackest. Sabi ni Jesus, sabi niya, Master, ginagawa ko lahat. Pero sabi ni Jesus, meron pa rin isang kulang sa iyo. Okay? There is one thing thou lackest, meron kulang. Sabi ni Jesus, itong gawin mo. Ano sabi niya? Go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor. And thou shalt have treasure in heaven, and come, and take up the cross, and follow me. Ang sabi ni Jesus sa kanya, sige, ito yung gawin mo. Ibenta mo lahat ng anong meron ka. Itulong mo sa mahirap ang napagbentahan. Sabi niya, at magkakaroon ka ng treasure sa langit. Lumapit ka sa akin, sumunod ka sa akin, and take up the cross at sumunod ka sa akin. Yun ang challenge ng Panginoon sa kanya. Amen mga kapatid? Now in verse 22, and he, anong sabi doon? And he was sad at that saying. Amen? Now, gusto ng Panginoon dito na ma-realize ng tao mayamang ito na kung susunod niya sa Panginoon, susunod po siya sa Panginoon, ay kailangan maintindihan ng mayamang ito, mabago yung lifestyle niya. Amen? Because this rich man, mga kapatid, ay lumaking mayaman, lumaking may pera, lumaking marangya, lumaking sagana, lahat meron sa kanya. Kaya sabi niya, Guro, gusto kong sumunod gusto kong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi niya, alam mo ba ikaw kasan ni Moses, ganito, huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, alam mo mga magulang mo. At ang sabi niya, ang sabi ng mayamang ito, oo, sabi niya, mula ng pagkabata ko, alam ko na lahat yan. Mula ng pagkabata ko, narinig ko na lahat yan. Amen? O kung narinig mo na, ito ang gawin mo. Ibenta mo lahat na kung anong meron ka. Itulong mo sa mga nangangailangan. Sumunod ka sa akin. Pero anong sabi ng mayaman? Anong sabi ng Bible? In verse 22. Nung naririnig niya sa Panginoon yun, masaya ba siya? Ha? Nung naririnig niya sa Panginoon, ibenta mo yung kung anong meron ka. Itulong mo sa mahirap. Masaya ba siya? Hindi. Nung naririnig niya sa Panginoon yun, ibenta mo kung anong meron ka, itulong mo sa mahirap, sumunod ka sa amin, malungkot siya. Amen mga kapatid?
You know what? It is because nangihinayang siya sa mga bagay na mawawala sa kanya. It is because, as I said, nasanay siya sa buhay na meron siya. Hindi alam niya yung Biblia. Alam niya yung kautusan ni Moses. Ano sabi niya? Ginagawa ko nga yan, Panginoon, nung bata pa ako. Pero yung pagtulong sa kapwa, hindi niya ginagawa. Amen mga kapatid? Yung pagtulong sa ibang tao, hindi niya ginagawa. Amen? So, yun yung kanyang lifestyle. Yun yung kinasanayan niya. Araw-araw meron siya. Araw-araw sagana siya. And then one day, yung challenge ng Panginoon sa kanya, if you want to follow me, sabi niya, sell everything kung ano meron ka. Pero hindi niya magawa yun. Bakit? Hindi niya yung kinasanayan. Hindi niya yung kinalakihan. Kaya nangihinayang siya. Amen mga kapatid? Alam niyo po mga kapatid, katulad din po sa atin, nung tayo hindi pa maraya nakakilala sa Panginoon, ito yung lifestyle natin, ito yung buhay natin, sagana tayo sa mga bagay na meron tayo dati, wala tayong problema, wala tayong iniisip. But when God changed our lifestyle, when God changed us, para bang nagbago lahat? Because there is something na gusto ituro ng Panginoon. Why God wants to change our lifestyle? Because, kapatid, God wants to change our life, a life that is trusting God. Amen? Yan yung gustong ituro niya sa mayaman. Na mula ngayon, kung gusto mo sumunod sa akin, iiwan mo yung kayamanan mo, itutulong mo sa mahirap, itutulong mo sa mga nangangailangan, upang mamumuhay ka ngayon na magtitiwala ka sa akin. Amen mga kapatid? Upang sa ganun, susunod ka ngayon sa akin, magtitiwala ka sa akin. Hindi ka na magtitiwala sa pera mo, hindi ka magtitiwala sa kayamanan mo, hindi ka magtitiwala kung ano meron ka. Kung gusto mo sumunod sa akin, sabi niya, ano po sabi niya sa mga kapatid? In verse 22 at 21, sabi niya, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt treasure in heaven, and come, take up the cross, and follow me. Amen? Yun yung gustong ituro ng Panginoon sa tao mayaman ito, na hindi niya kinasanayan. Nasanay siya sa buhay na meron. And then one at a time, gusto ng Panginoon, turuan siya na baguhin yung kanyang lifestyle. Na mamuhay ngayon, hindi na sa mga marangya, mabuhay siya na nagtitiwala sa Panginoon. Amen mga kapatid? A life that is trusting God. Sabi ng Bible, Proverbs chapter 3, verse 5, trust in the Lord. And then, sabi doon, confident with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Amen? In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Tama po mga kapatid? Yun yung gusto nang ituro. Kaya sabi ng Panginoon, nung tinanong siya ng Panginoon, alam mo ba yung kautusan? Alam mo ba yung salita ng Diyos? Ano sabi niya? Alam mo na po yan mula bata ako. O sige kung nalalaman mo, ibenta mo kung ano meron ka, itulong mo sa mahirap. Amen? Sabi doon, come, take up the cross, and follow me. Pero, yun ang hindi niya magawa. Bakit? Hindi niya kayang iwan yung kinasanayan niyang buhay. Amen mga kapatid? Kaya nga po sa ating mga kapatid, mga kaibigan, gusto ng Diyos na minsan baguhin yung lifestyle natin upang hindi tayo mga kapatid magtiwala kung ano yung pinagkakatiwalaan natin, kundi tayo mabuhay na magtiwala na mayroong Diyos. Mabuhay na magtiwala sa Panginoon. Amen? Na kung saan sa panahon na kahit wala ka, magtiwala ka sa Panginoon. Tama mga kapatid? Minsan, kapag sagana ang buhay natin, hindi na tayo nagtitiwala sa Diyos, nagtitiwala tayo sa mga bagay na meron tayo. But when God changed your lifestyle, God wants to teach us na magtiwala po sa Kanya. Amen po mga kapatid? Kaya sabi niya, in verse 22, nung narinig niya sa Panginoon yun, anong sabi doon? Masaya ba siya? Hindi po. Ano sabi? And he was sad. Malungkot siya. Bakit ganun yung sabi ng Panginoon sa kanya? Malungkot siya na kung saan hindi niya kayang iwan yung kayamanan niya. Malungkot siya na hindi niya kayang itulong yung kayamanan niya. Amen mga kapatid? Dahil po nasanay itong tao ito sa meron, ano nangyari? Naging selfish siya. Bakit? Nung sabi ng Panginoon, itulong mo sa mahirap,
Ayaw niya, bakit? Hindi siya tumutulong sa mahirap. Kasi kung nakasanayan tumulong sa mahirap, normal na yun na tumulong ka. Kahit meron magsabi, tumulong ka, ginagawa mo. Pero ito hindi niya ginagawa. Kaya sabi ng Biblia, malungkot siya. In verse 22, and the conclusion ng kanila pong conversation, ito nangyari. Nag-end up, anong sabi? And went away grieved. Umalis siyang mabigat ng loob. Umalis siyang malungkot. Umalis siyang hindi masaya. Anong sabi doon? For he had great possession. It's not just about possession. For he was great, he had great possessions. Amen? Lubha siyang mayaman. Amen mga kapatid? Nakuha niyang pinagpalit ang Diyos sa kayamanan niya. Mas pinili niya umalis at hindi sumunod sa Panginoon at mabuhay na magtiwala pa rin sa kanyang kayamanan. Kaya yun ang hindi niya natutunan sa kanyang buhay. Amen? Now sa atin, yun ang gustong ituro ng Panginoon, why God wants to change our lifestyle para matutunan natin yung tinatawag na a life that is trusting God. Amen? Na dati nasanay kang meron. Ngayon, mamumuhay ka sa wala, pero okay nang wala na nagtitiwala sa Diyos. Isang bagay na meron ka, na hindi ka naman nagtitiwala sa Diyos, dumidepende tayo sa mga bagay na meron tayo. Amen mga kapatid? Not only a life that is trusting God, but also a life that is tasting God. Amen? A life that is tasting God. As sabi ng Bible in Psalms chapter 34, in verse 8. Psalms chapter 34, in verse 8. Psalms chapter 34, in verse 8. Ang sabi ng Biblia diyan, ano sabi? O taste and see that the Lord is good. Amen? Blessed is the man that trusteth in Him. Sabi diyan, o taste and see that the Lord is good. Amen? Yan yung gusto ng Diyos. Bakit? Gusto niyang baguhin yung lifestyle natin upang matutunan natin magkaroon ng buhay na nagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, upang magkaroon tayo ng buhay na makita natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen mga kapatid? Na gusto nang matutunan ng mayamang ito, hindi umayos ang buhay mo kasi maganda trabaho mo. Hindi umayos ang buhay mo kasi marami kang pera. Hindi umayos ang pamilya mo kasi sagana ka sa buhay. Kundi umayos ang buhay mo kasi nakikita mo mabuti ang Diyos sa inyo. Magkaiba mo yun. Amen mga kapatid? Hindi lumalago ang buhay mo kasi marami kang sagana kang mga bagay na meron ka. Mas maganda lumalago yung buhay mo gumaganda kasi nakikita mo yung kabutihan ng Diyos. Sabi ng o days, tignan mo na ang Diyos ay mabuti sa iyo. Amen mga kapatid? Sana, yun yung gusto ituro ng Panginoon sa mayamang ito, ngunit nabigo ang Panginoon. Ang sabi ng mayaman, hindi ko kaya iharap. Hindi ko kaya iwan ang kayamanan ko. Hindi ko kaya baguhin ang lifestyle ko. Amen? Na araw-araw doon ako sa Starbucks nagkakape, ngayon 3-1 na lang. Di ba? Amen di ba mga kapatid? Hindi ko kayang baguhin yung lifestyle ko na kumakain sa mga masarap na restaurant, ngayon ay karinderya na lang. Tama? Minsan gustong baguhin ng Diyos yung lifestyle natin. Upang matutunan natin lagi dumipende sa Kanya. Amen? At makita natin na kahit wala tayong mga bagay na yun, pero natin pa rin yung kabutihan ng Diyos. Yun yung makikita natin. Amen po ba mga kapatid? Hindi po dahil marami tayong pera, marami tayong mga bagay kung bakit umaganda yung buhay natin. Hindi po. Kundi dahil sana nakikita natin napakabuti ng Panginoon. Amen? Our lifestyle. The second one, our love life. Okay? Yung ating love life. Now, yung love life dito, mga kapatid, it speaks of forgiveness. Okay? It speaks of forgiveness. As sabi ng Bible, yung sa Luke chapter 17 verse 5, it is another story. Okay? Una yung ating lifestyle.
The second thing is our love life. Ibig sabihin, yung ating puso na hindi lang ito yung umibig, kundi marunong magpatawad. Okay? Ang sabi ng Bible in verse 17, verse 5. Luke chapter 17, verse 5. Okay, ang sabi ng Bible yan sa verse 5. And the apostles said unto the Lord. Anong sabi ng mga apostles? Increase our faith. Amen? Sabi ng mga apostol, Panginoon, dagdagan mo yung aming pananampalataya. Panginoon, lakihan mo yung aming pananampalataya. Bakit? Bakit? Sinabi ng mga apostol doon sa Panginoon. Ito kasi yung story sa verse 1 para makuha po natin. Okay? Ito, para makuha natin yung context ng verse 5. Kung anong sinasabi doon sa verse 5. Amen mga kapatid? Now, then said he unto the disciples, it is impossible that the offenses will come, but who unto him will they come? It were better for him that a millstone were hung about his neck, and he cast into the sea, that he should offend one of his little ones. In verse 3 and 4, ano sabi? Take heed, ano sabi dyan? To yourselves. Amen? Mag-ingat. Saan? Sa iyong sarili. Amen mga kapatid? Take heed to yourselves. Anong sabi? If thy brother trespass against thee, anong sabi dyan? Rebuke him, and if he repent, anong sabi? Forgive him. Amen mga kapatid? Forgive him. You know what? You can forgive him. Pwede kang magpatawad na hindi totoo sa puso mo. But as long na tama yung puso mo nangibaw ang pag-ibig, magiging tunay yung pagpapatawad mo. Amen? Kaya nga dito, ito yung gusto ituro ng Panginoon sa mga alagad. Na matutunan ng mga alagad yung tinatawag na pagpatawad ng totoo na merong pag-ibig. Iba kasi yung magpatawad kang walang pag-ibig. At iba yung magpatawad kang may pag-ibig. Naintindihan natin mga kapatid? Because yung pagpapatawad na walang pag-ibig, you can forgive. Pero hindi na maulit. Pwede mong patawarin, susunod, hindi mo na kayang patawarin. Walang pag-ibig. Pero yung tinuturo ng Panginoon dito, yung pagpapatawad na may pag-ibig. Kaya nga, sabi ng verse 3, take it to yourselves, kaya mag-ingat ka sa iyong sarili. Baka nabubuhay ka, hindi ka na marunong magpatawad. Nabubuhay ka na yung buhay mo hindi na tama sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible dyan, kung yung kapatid mo nagkasala, anong sabi? Rebuke him. I-correct mo. Sabihin mo. At kung humingi siya ng tawad, anong sabi ng Panginoon? Patawarin mo siya. Amen mga kapatid? Now, in verse 4, ito na yung malaking challenge. And if he trespass against thee, ano sabi? 7 times na in a week, in a day. Amen? Ano sabi? And 7 times in a day, turn again to thee. And sabi, saying, I repent. Ano sabi ng Panginoon? Thou shalt forgive him. Ang sabi, at kung naman yung kapatid ay 7 beses magkasala sa iyo sa isang araw, at 7 beses siyang lumapit ulit sa iyo sa isang araw, at magsisi, ano sabi ng Panginoon? Patawarin mo siya. Marahil yung verse 3, ito yung sabi, pwede kang magpatawad na walang pag-ibig 1 beses, sige, patawarin ko. Pero yung verse 4, abay, parang ang hirap na nito. 7 times. Amen po ba mga kapatid? Na lumapit sa iyo at humingi ng tawad. Anong sabi? 7 beses ko siyang lumapit sa iyo at magsisi. Anong sabi ng Panginoon? Patawarin mo pa din siya. Kaya nga, nung marinig ng mga alagad, itong aral ng Panginoon, hindi nila kaya.
Hindi nila kayang gawin by nature, by being human. They cannot do that. Hindi nila kayang gawin. Marahil kayang gawin nila yung verse 3. Kaya ko magpatawad ng isa. Pero yung sasabihin mo, Panginoon, 7 beses ang magkakasala, 7 beses ang lalapit at magsisisi. Tapos sasabihin mo, Panginoon, papatawarin mo pa rin siya. Baka hindi namin kaya. Kaya yung prayer ng mga disciple, yung mga apostle, ang prayer nila mga kapatid, and the apostle said unto the Lord, ano sabi? Increase our faith. Kasi hindi nila kaya. Amen mga kapatid? Hindi nila kaya. Normal lang yung sa tao, hindi kaya. Kaya ang prayer nila, hindi nila sabi, Panginoon, ikaw na lang bahala sa kanila. Panginoon, ikaw na lang, pinagpapasakamay ko na lang sila sa iyo, Panginoon. Pero ang prayer nila, Panginoon, hindi namin kaya. Pero sabi niya, dagdagan mo, palakihin mo ang aming pananampalataya para magawa namin. Amen po mga kapatid? It is like in our life, if there is something na parang ang hirap sa buhay natin, magandang panalangin, Panginoon, lakihan mo yung pananampalataya ko. Amen? Panginoon, lakihan mo yung pananampalataya ko. Lakihan mo yung pag-ibig ko. Lakihan mo yung pasensya ko. Lakihan mo yung hangganan ko. Alam mo yung limitasyon ko, Panginoon. Hindi ko kaya. Pero lakihan mo yung aking pananampalataya. Amen po mga kapatid? Kung kami lang, marahil sabi ng mga apostol, kung kami lang, Panginoon, hindi namin kaya. Kung ikaw lang, hindi mo kaya. Kung ikaw lang, hindi mo kakayanin. Baka nasakal mo na yun. Baka ginagdihan mo na. Amen mga kapatid? Tama ba? Baka pinagdasal mo na, Panginoon, kunin mo na. Kung ikaw lang, tayo lang, hindi natin kakayanin. Kaya yung mga apostol, ang hirap para sa kanila, kaya yung hiningi nila sa Panginoon, hindi yung baguhin nila yung tao. Ang hiningi nila sa Panginoon, baguhin ng Diyos yung puso nila. Ano sabi, Panginoon, lakihan mo yung aming pananampalataya. Amen po ba mga kapatid? Na minsan, mga kapatid, mga kaibigan, yun yung magandang baguhin ng Diyos sa atin, yung ating ugali, yung ating character, yung ating pagkatao. Amen mga kapatid? Yung ating pagkatao, alam mo yung matutunan mo magpatawad, blessing yan. If you learn how to love, that is a blessing. As I said, hindi lahat marunong mahal. Hindi lahat marunong umibig. Amen mga kapatid? Hindi lahat marunong umintindi. Hindi lahat marunong umunawa. Kaya minsan, imbis na ipag-pray mo yung ibang tao, ipag-pray mo yung sarili mo. Kaya minsan, the more na nagpe-pray ka sa ibang tao, parang lalo ka lang na-stress, lalo ka lang na-depress, lalo ka lang parang naiirita kasi, Panginoon, pinagpe-pray ko yung gali ng tao ito, pero bakit walang nangyayari? Pinagpe-pray kong bumait, lalo bumabait sa kabaliktaran. Sometimes, baka hindi mo na dapat ipag-pray yun. Sometimes, baka may pag-pray mo yung sarili mo. Amen mga kapatid? Na ipag-pray mo, Panginoon, palakin mo yung aking pananampalataya para pag nakitungo ako sa Kanya, magiging tama pa din. Naintindihan niyo mga kapatid? Kasi kung walang magbabago doon, wala pa rin bago sa iyo. Mga kapatid, walang mangyayari. Kaya minsan meron mga tao talaga sinusubok yung ating pasensya, sinusubok yung ating buhay. Minsan pray tayo ng pray sa kanila parang walang nangyayari. Minsan baka palitan yung prayer mo, sabihin mo, Panginoon, ako naman yung pinag-pray ko naman yung aking sarili. Amen? Palagin mo yung aking pananampalataya. Kasi kung ikaw lang, hindi mo kaya. Kaya mga apostol, hindi nila kaya. Yung verse 3, marahil maintindihan nila, sige Panginoon, kaya pa namin yan. Pero nasabi ng Panginoon sa verse 4, kung meron ulit magkasala, 7 times in a day. And 7 times in a day, lumapit ulit sa iyo. Magsisi. Nasabi ng Panginoon, patawarin. Kaya sabi ng mga apostol, di namin kaya pero itong prayer namin, lagdagan mo ang aming pananampalataya. Amen po mga kapatid? Lakihan mo ang aming pananampalataya. Because by myself, by ourselves, it's hard. Napakahirap. Pero kung nandiyan ang Panginoon, magagawa nila. Magagawa natin. Amen po ba mga kapatid? Did you ever pray for yourself? Nag-pray ka na ba sa iyong sarili? Baka ibang prayer, Panginoon, kunin mo na siya. Panginoon, may mangyari sa akin, hindi maganda sa kanya.
Sa salitang makamundo, Panginoon, kamahin sana. Amen? Panginoon, magdapa sana tapos mauna yung ilong. Hindi ang mga panalangin, ano? Panginoon, sabang naglalakad siya, sana maapakan yung leg niya. Minsan, baka wala yung prayer. Baka minsan ang prayer natin, maging prayer natin, yung sarili natin. Panginoon, lakihan mo yung aking pananampalataya. Amen? Upang sa ganoon, kaya ko pa rin makipag-usap sa kanya. Kaya ko pa rin makitungo. Kaya ko pa rin siyang patawarin. Kaya ko pa rin siyang mahalin. Kung ako lang hindi ko kaya, pero lakihan mo ang pananampalataya ko. Yan yung sabi ng mga Muslim. Amen po ba? Ako rin? Not only a lifestyle, but also a love life. Ibig sabihin nito ay yung forgiveness. Yung buhay nilang may pag-ibig na mayroong pagpapatawad. At hindi lang yung pagpatawad. Sa verse 3, pagpapatawad. Sa verse 4, pag-ibig na marunong magpatawad. Amen? Minsan mahirap. Mahirap yun sa atin lang. Sometimes, it will cause mga kapatid, na minsan, lalo lang tayo mahirapan. Amen, mga kapatid? But, in any situation, kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Panginoon kung meron ulit 7 beses magkasala, 7 beses ulit lumapit, magsisi. Ano sabi ng Panginoon? Sinabi ba niya, pamuyan mo, tama na yan. Yung isa nga, pinatawad mo na, tapos ulitin pa. Ano? Ang sabi ng Panginoon sa verse 4, patawarin mo. Amen? Doon nga sa isang book, di ba? Ano sabi ng Panginoon? 70 times 7. Patawarin mo. Ibig sabihin, ang pagpapatawad, mga kapatid, walang hangganan. Tama? Sa tulong ng Diyos, kung bakit natin nagagawa. Amen po mga kapatid? Sa tulong lang ng Diyos, kung bakit natin nagagawa ng patawad. Kung bakit ang Panginoon ay gusto tayo maging mapagpatawad. Amen? Not only a love life, but also lastly, yung tinatawag natin, gusto bagay ng Diyos sa atin, yung tinatawag na life span. Anong life span? Yung hangganan ng buhay ng tao. Maliwanag ang Biblia. Doon po sa Psalms chapter 90 verse 10. Psalms chapter 90 verse 10. Sige, Psalms chapter 90 verse 10. Andiyan pa po kayo? Ako paglinggo, pagkatapos sumagpres, gusto ko lang humigat, kumain ng malaking burger. Alas pwede pa ako dito nakatayo Samahan niyo ako, amen? Kung nakahiga ko, pero may ginumaya ng malaking burger, pero ako naman maglalakad ng mga. Pag may naglang, may nagdarasal pa. At alam na natin kung sino yung mga. Pero sabi na kayo, patawarin natin. Okay, verse 10. Ang sabi ng Bible dyan, the days of our years are 3 years and 10. O 3 is 4 years and 10. So, ito po'y summarize ng buhay ng tao na nagbigay ang Diyos. Ang tao, kung mabubuhay, is, kung sabihin na natin ang hangganan, nasabi doon 70. Okay? 3 is 4. 1 is 4 equivalent to 20. 20. Okay? So sabi dyan, 3 is 4 years. So ibig sabihin, 60 years plus 10. Kaya, ang tao ay mabubuhay na 70 years old. Yun na lang ang hangganan. Kaya ngayon, bihira na lang nabubuhay ng 70. Tama? O, kasi noong panahon noon, alam yung mga tao nasa bundok, mahaba ang buhay. Alam lakas. Ito mga 60, 70, kaya pang umakyat sa niyog, sa bundok, di ba? Kaya malainigit. Kasi mga kinakain, mga organic gulay, tapos ay, tawag dito, mga walang mga chemical. Di ba? Lalakas. Kumpara mo sa mga panahon ngayon. Yung mga ngayon na mga kabataan ngayon natatanda, 50 pa lang yung masakit na tulog. Oh, di ba? Kasi noon mga di ba? Mga ano, yung mga bata pa lang yan, bata, mga kinakain, milk tea.
She. Ano pa? Mga pagkain ngayon, di ba? Kaya tingnan, mga 50 pa lang yan, sakit ng tubo. Oh, sakit ng likod. Tama ba ko rin? Oh, pero yung mga bata noon na may matanda na, kalabaw na natanda. O, di ba? Pero bihira na lang. Kaya sabi doon, kung ang Diyos nag-declare ng buhay ng tao 70. And by reason, sabi ng Bible in verse 10, and by reason of his strength, they before is 4 years. At kung sila, ang sabi doon, umabot ng 4 is 4, ibig sabihin 80. Anong sabi ng Bible dyan? Ha? Sa verse 10, yet is there great labor and sorrow for it is, ano sabi, soon cut off and we fly away. Amen? Sa madaling salita, kung lumabas man ng 70, mga kapatid, umabot man ng 80, sabi ng bonus. Tama? Pero ang katotohanan doon, sabi ng Bible, after 80 pa din. Ano sabi? Ha? Ano sabi doon? For 80 soon cut. O, umabot man ng 80 yan, darating pa rin ang araw na mamatay yan. Tama ba? Kung tao man yung mabuhay ng 100, darating ang araw, may hangganan pa din yan. Tama? Sabi mo, umabot ka ng 120. After 120, mamamatay ka pa din. So, tinuturo dito ng Panginoon yung lifespan. Now, anong lifespan? Now, tinuturo ko dito, mga kapatid, ang buhay natin dito sa lupa, may hangganan. Tama? At ang gusto ng Diyos dito ituro sa mga tao, is yung after po ng lifespan dito ng physical death natin, is ma-continuous natin yung tunay na buhay doon sa walang buhay sa piling ng Diyos. Amen mga kapatid? Hindi yung matapos yung lifespan mo dito sa lupa, and after your lifespan dito sa lupa mga kapatid, ay pupunta ka sa impyerno na walang hanggang kamatayan, paghihirap at tapos ang buhay o panghabang buhay. Amen mga kapatid? Kaya nga po napagandang paalala po sa atin, ang buhay natin may hangganan dito sa lupa. It doesn't matter who you are. It doesn't matter anong klaseng tao ka. O kilalang tao ka. Anong posisyon mo. Darating at darating ang araw, mamamatay tayo dito sa lupa. Amen? Pero ang isang bagay pa na gusto ng Diyos sa atin, kung mamatay man tayo dito sa lupa, mga kapatid, saan mo itutuloy yung buhay mo? Amen? After life on earth, there is another life. And that is the continuation of our life in this world. Amen mga kapatid? Kung sakaling mamatay ang tao dito sa lupa, given na yun, mamamatay tayo. Whether saved or unsaved. Whether adult or young adult. Whether rich or poor. O sino man, mamamatay dito sa lupa. Pero ibang usapin, yung pagkatapos ng lifespan natin dito sa lupa is kung saan mo gugugulin yung continuation ng buhay mo. Amen mga kapatid? Kaya nga po ang gusto ng Diyos, kung sabi ng Bible, mabuhay ka ng 70, at kung saan dumatay ka matayan, ituloy mo pa yung buhay mo dun sa kabilang buhay na kasama ng Panginoon. Amen mga kapatid? Kaysa naman yung mabuhay ka dito sa lupa, sabi mo na lang 70, at hindi ka nakakakilala sa Panginoon, and you will die, then yun yung tutuloy ang buhay mo sa impyerno. Amen mga kapatid? Kaya nga po ngayong umaga, I just want to remind everyone, mga kapatid, it's good to live in this world. Magandang mabuhay dito sa mundo. It's good to enjoy our life in this world. Amen? Pero meron pa pong mas excitement na buhay sa bawat isa po sa atin. Alam mo ano yun? Yung buhay na kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? But make sure, sigurado ka na kung mamatay ka dito, itutuloy mo yung buhay mo sa piling ng Panginoon. Kasi kung hindi ka siguraduhin mo naman. Amen mga kapatid? At simple lang naman ang paraan na sabi ng Biblia. Amen? Kung sino man ang sa kanya'y sumampalataya, hindi mamahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Tanggapin mo sa puso mo, bilang Panginoon tagapagligtas. Amen mga kapatid? Because after this life, after the life na meron tayo dito, hindi na pinag-usapan kung ano achievement natin dito sa lupa. Hindi na pinag-usapan kung ano mga naipundar natin, hindi na pinag-usapan kung ano mga bagay na meron tayo dito sa lupa.
The reality is this, hindi natin madadala yan sa langit o sa impyerno. Amen mga kapatid? Isa lang ang pupunta sa langit o sa impyerno, yung kaluluwa, yung tunay na tao. Tama? Kaya kung meron na sana bigyan ng panahon ng Diyos, bigyan ng panahon ng tao, alam niyo kung yun? Yung patutunguhan ng kanyang kaluluwa. What is the essence? Mga kapatid, maging mayaman ka dito sa buong mundo. One day, you will go to heaven. Amen mga kapatid? At lahat ng mga achievement mo dito sa lupa, lahat ng mga award, lahat ng mga bagay, na pera natin dito sa lupa, hindi mo naman madadala sa langit, hindi mo rin madadala sa impyerno. Amen mga kapatid? That is the reality of life. That is the life span ng tao. Amen mga kapatid? It's good to enjoy our life. Pero sana isipin mo din yung pagkatapos ng buhay dito kung sa langit ka. Yun ang pinakasiguraduhin mo. Kasi mas nakakatakot, baka sa langit ka lang. Pero pag namatay ka, sigurado sa impyerno ka pala. Naintindihan po natin mga kapatid? Amen? Ayan yung gusto ituro ng Diyos sa atin mga kapatid. That's the reality of life. Amen? That one day, mamamatay tayo. The second thing, we will be judged by God. Mamamatay tayo dito sa lupa. And then yung katotohanan na hindi may tatanggi ng mga Kristiyano, naharap tayo sa Panginoon. At sa pagharap mo, anong imumukat natin sa anong mukhang iharap natin sa Panginoon? Hindi hanapin ng Diyos ano yung mga nagawa mo dito sa lupa. Hindi hanapin ng Diyos ano yung mga bagay na naiwan natin dito sa lupa. Amen na ako rin? Itatanong ng Diyos kung ano yung naipagpinto natin dito sa lupa. Amen po ba? Kaya sana, ito yung magandang hamon sa atin. Habang hindi pa dumarating yung hangganan ng buhay natin, ipagamit natin sa Diyos yung buhay natin. Ipagamit mo yung pera mo. Ipagamit mo yung resources mo. Ipagamit mo yung buhay mo. Ipagamit mo yung lakas mo. Amen mga kapatid? Dahil kapag natapos yung buhay mo dito sa lupa, mga kapatid, tapos na. At itutuloy mo na yung buhay mo. Sa langit, kung sigurado ka, o baka naman hindi ka, sabay sa impyerno. At huwag naman sana, dahil sa impyerno, pinakaayaw ng lugar, pinakamas nakakalungkot na lugar habang buhay. Doon na lang tayo habang buhay. Amen mga kapatid? So life, it's about God. Amen? Life, it's about God. Ang buhay ay patungkol sa Diyos. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa iyo. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. Amen mga kapatid? Now, na-challenge to us, mga kapatid, na gustong baguhin ng Diyos sa atin yung ating lifestyle. How is our lifestyle this morning? Di ba rin mahirapan ka dahil nag-adjust ka sa bagong buhay mo, kaya basta nagtitiwala sa Panginoon? Amen mga kapatid? Amen po ba? Amen. Eh nung hindi Krisyano, marahil, ang laki ng kinikita mo, milyon-milyon. Pero naging Krisyano ka, okay, parang wala na, umaasa na lang sa Panginoon. Mas maganda na yun, umaasa sa Panginoon. Amen mga kapatid? Dahil habang umaasa ka sa Panginoon, sabi ng Bible, doon mo matututunan yung buhay na nakikita mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Tama? Amen mga kapatid? Eh nung marami kang pera, wala kang napupunta. Nung marami kang pera, walang nangyayari. Pero nakilala ka sa Panginoon, wala kang pera, pero doon ka pa nagkakaroon. Bakit? Kabutihan ng Panginoon. Amen po mga kapatid? Not only a lifestyle, but also a life of forgiveness. Amen? Sabi ng mga apostles, Lord, increase our faith. It is hard to us. Napakahirap yan sinasabi mo, Panginoon. Amen? Yung magkasala siya ng isang beses, magsisi, patawarin mo siya. Pero sinasabi mo 7 beses, parang mahirap na. Pero sabi ng Panginoon, patawarin mo sila. Amen mga kapatid? Eh sabi ng Panginoon, mahirap, pero pwede namin gawin. Lakihan mo yung pananampalataya namin. Amen? And also our lifespan. Ang buhay may hangganan. Tama? Pero pagkatapos ng hangganan dito sa lupa, sana itutuloy mo pa rin yan kung sabihin ng Panginoon. Amen mga kapatid? At sa pagharap mo sa Panginoon, meron kang iharap na mukhang iharap. Sabi mo, Panginoon, salamat. Nung ako'y nabubuhay, alam ko, ginawa ko yung best ko para sa inyo. Amen? Parang si Hari Hezekiah, sabi ng Propeta Isaiah, sabi ng Diyos, sabi mo kay Hari Hezekiah, mamamatay na siya ngayon. Dahil meron siya
matinding karamdaman. Nung marinig ni Haring Hezekiah kay Propeta Isaiah, ang sabi niya, siya po ay tumalikod tungo sa pader, umiyak, pinaalala niya sa Diyos yung kanyang katapatan. Sabi niya, Panginoon, hindi ba lumakad ako ng mabuting hari? Ginawa ko yung tama sa iyong harapan, naging mabuting hari ako, naglingkod ako sa iyo. Ang sabi ng Diyos kay Propeta Isaiah, bumalik ka kay Haring Hezekiah at sabihin mo, narinig ko na yung panalangin niya. At sabihin mo sa kanya, hindi na siya mamamatay. Dadagdagan ko pa ng 15 years ang kanyang buhay. Amen, mga kapatid? Alam niyo, napakabuti ng Panginoon. Amen? Ang buhay, hindi lang ito patungkol dito sa lupa. Sana isipin niyo ang buhay. Ito yung patungkol pagdating natin sa natin. Dahil kung lahat ay tumayo, at dahil na namin. Let's pray. Panginoong Diyos, maraming salamat kung muli once again for this morning. Patuloy ko pinaalala sa amin. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo. Salamat po, Panginoon, sa umaga nito, sa mga paalala. And Lord, we pray, samahan niyo po. And as we close our eyes and bow our heads, Panginoon, ipaalala niyo po sa inyong mga anak ang mensahe po. Na kami po, Panginoon, ay binago niyo, hindi lang po para pumunta ng langit. But you change us upang baguhin ang pamumuhay din namin. You want to change our lifestyle, Panginoon. A life that is trusting God, na nagtitiwala kami sa iyo, O Diyos. Na kung saan, Panginoon, isang buhay na mahirap man, wala man, may mga pagsubok man, pero nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Kaysa naman, nagtitiwala kami sa magagawa namin. Nagtitiwala kami sa kayamanan namin at hindi po sa inyo. Kaya Panginoon, this morning, speaks to us, challenge your children, challenge yung iyong mga anak, at sa umaga ito, sa ating pagbubulay-bulay sa dali mga kapatid, tayo ay manalangin sa Diyos na palakihin ang ating pananampalataya. Natulungan tayo, minsan mahirap, ito yung kinasanayan natin, pero tulungan tayo ng Diyos. At ang buhay hindi lang patungkol dito sa lupa. Meron pa mong buhay doon sa langit. Na isang buhay na mas masaya at kasama ang ating tagapagligtas. Pero sana bago tayo pumunta doon, gawin natin kung ano magagawa natin dito sa lupa. Dahil anuman ang meron tayo dito ang katotohanan, hindi natin madadala sa langit. Hanggang dito lang yan. Ang madadala mo lang sa langit, yung kaluluwa mo. At ang Diyos ang gagawin para sa iyo ayon sa pinaglingkod mo. That's why this morning, marahil ang salita ng Diyos ay nangusap po sa inyo. At meron itinuro. Meron din pinaalala. Bakit hindi ka lumapit sa unahan? Lumuhod, manalangin. Ano man yung nasa puso mo, ipanalangin mo sa Diyos. Marahil, hindi mo kaya. Katulad ng mga alagad, hindi nila kaya. Kaya panalangin nila, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Maybe that is your prayer this morning. Lord, increase my faith. Mahirap, Panginoon, pero lakihan mo yung pananampalataya mo para magawa ko. If that is your prayer, you may come. You may come. You can pray. You can thank God. You can commit your life to God this morning. Amen. Simple. Ano man yung gusto mong ilapit sa Panginoon? Ano man yung gusto mong i-commit? Ano man yung gusto mong ipangako sa Panginoon? Ano man yung gusto mong ipagpasalamat sa Panginoon? Dito po. Ito yung time na makipag-usap tayo sa Panginoon ngayong umaga. Ito yung time na ipag-usap ka sa Diyos kung ano yung nilalaman ng puso mo. Kung ano yung nais mong sabihin sa Panginoon, you can come, you can pray. Amen. Meron po po. Gusto turuan ng Panginoon itong taong mayaman ito na baguhin yung kanyang lifestyle. Sabi ng Panginoon, ibenta mo yung kayamanan mo. Itulong mo sa mga nangangailangan at sumunod ka sa akin. At nung marinig ng mayamang yun, yung mga salita ng Panginoon, nalungkot siya. Hindi niya kaya. At iniwan niya ang Panginoon na pinakita niya sa Panginoon,
Hindi niya kaya ipagpalit ang mga bagay na meron siya para sa Panginoon. Minsan, hindi man tayo mayaman, pero minsan ay pagpapalit pa rin natin ang Panginoon sa ibang bagay. Sana kapatid, if there is always opportunity na ma-priority mo ang Diyos sa buhay mo, gawin mo. If there is always a time na makapaglingkod ka, gawin mo. Dahil pagpapakita yan ng pagsunod at pag-ibig natin sa Panginoon. Sabi ng mga alagad, increase our faith. Sa atin, hindi natin kaya. Sa inyo, hindi nyo kaya. Hindi mo kaya. Nanghirap ang patawad. Mga taong nakasakit, mga taong nagkasala, hindi natin kaya. Totoo. Pero kung hihingin mo ang tulong ng Diyos, at sabihin mo, Panginoon, lakihan mo ang aking pananampalataya, upang kahit mahirap, magagawa mo. Na hindi paalala sa atin ng Diyos, na kahit gano'n tayo nagkakasala araw-araw, ay nandiyan ng Diyos na laging handa magpatawad sa atin. Na hindi lang tayo 7 beses nagkakasala, 10, marahil higit pa. Pero ang Diyos ay handang magpatawad sa atin. Kumusta ang buhay mo? Huwag mong isipin ang buhay hanggang dito lang sa lupa. One day, the reality, we will all die. And the second day, we will all face to the judgment seat of Christ. At wala tayong madadala doon, kundi mukha lang ang iharap natin. At sa pagharap natin, sana, meron din palang iharap ang Panginoon. Kaya habang nabubuhay pa tayo dito sa lupa, hanggang hindi pa dumating lifespan ng buhay natin, maglingkod tayo sa Panginoon. Ipagamit natin kung ano pwede natin ipagamit. At sabi ng Bible, yan ay mga investment na hindi pwedeng mawalan ng mapuluhan at gagaling palayan ka ng Panginoon. Nagilang Lord, salamat po ng marami sa umaling to. Salamat po sa palawan. Thank you, Lord, for your always reminding us through your word. At minsan, kailangan namin ma-review. Minsan, masakit. Pero salamat, it will help us to change the 3L sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.